Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko OFWs around the world. Hello, good morning, good morning! At mega love shoutout po sa inyong lahat. So yung pag-uusapan natin ngayon, itong kahapon no na napabalitang may fellowship meeting or event daw sa Malacanang, ba? Biglang nagkaroon ng fellowship, no? So, ano nga ba ang kanilang pinag-uusapan doon at para saan yun? Bakit nagkaroon ng fellowship event after magkaroon ng sunod-sunod na pag-file ng impeachment kay VP Sara? So, ano ba? Nag-uusap ba si Bongbong Marcos, si Liza at si Tambaloslos at ang kanilang mga makakaliwang grupong cronies kung ano yung sunod na hakbang? Tatawagin pang fellowship meeting sa Skopo. At panoorin muna natin itong balita ng GMA News at magbigay po tayo ng komento, reaksyon. Ang nagbalita dito itong manyakol na si Arnold Clavio. Shout out Sara Balabagan. Si Arn nagalisin ng nagbalita. Ng Presidential Communications Office, PCO, na nagtipon-tipon sina Pangulong Bongbong Marcos at ilang kongresista sa Malacanang kagabi. 4 na bus ng House of Representatives ang nakitang pumasok sa palasyo. Meron din mga sasakyang may 8 protocol plate na para lang sa mga kongresista. Sabi ng PCO, matagal ng planado ang nasabing fellowship. Kabilang daw sa mga kongresista. Matagal ng planado ang fellowship. Inaasahan na yan. Kasi lagi silang ganyan eh. Ganyan yung mga palusot, pautot nila kapag na corner sila sa gitna. O ganyan kaagad. So para hindi mapaghalataan na yun, pinapatawag ng Malacanang ni Presidente Kukak Liza ang isa sa mga presidente dahil 3 ang presidente ng Pilipinas ngayon. Only in the Philippines na may 3 presidente ang Pilipinas. Isa yung binoto, 2 yung hindi, pero kumukumpas. Gaya Martin Romualdez. Hindi man siya presidente, hindi siya commander-in-chief ng Pilipinas, pero bakit siya nagko-courtesy call, nagtawag ng meeting sa 17 tawag dito, bagong mga promote ng mga generals ng AFP. At pinangakuan o sinuhulan lang ang mga iyon ng 350 pesos na dagdag food allowance. Trabaho yun ni Bongbong Marcos dahil siya ang commander-in-chief ng Pilipinas, hindi si Martin Romualdez. Hindi tayo bumoto noong 2022 presidential election na Martin Romualdez na presidente. Si Bongbong Marcos ang ating binoto doon. Bakit si Speaker ngayon ang may courtesy call? So ibig sabihin ba nito, Mr. President Bongbong Marcos, sino ba sa inyong 2 ang presidente? Ikaw na binoto namin o itong tambaloslos na ambisyoso mong pinsan? Ganon ka ka-weak? Ganon ka kahina na presidente, Mr. President Bongbong Marcos? Dinidiktahan ka lang ng pinsan mo, kumukuyos na yung bayag mo. Nagtataka tayo dito eh. At ito namang mga oto-oto na mga tinawag dyan na 17. Nabibili lang kayo sa halagang 350 pesos food allowance ang pagkatao ninyo? Or baka may pasubri pa, pamasko. Tapos, hindi lang siguro binalita sa media, tapos hindi lang pinalabas sa publiko. Tapos sabi ni Martin Romualdez, ito, pamasko ko para sa inyo bilang bagong newly promoted AFP generals. Ito ay pamasko, dala na rin pagbili sa inyo bilang dito kayo aanib sa amin. Mga ganyan, no?
Ang pabor ninyo sa amin, hindi sa taong bayan. Kami ganun. Ano na to, inaasahan na nasasabihin, matagal na itong pinlano, ulol. Hindi naman tayo dito, bata, pinanganak kahapon na hindi natin alam kung ano ang ginagawa ng administrasyon na ito kay BP Sara. Really? Matagal nang pinag-usapan. Kung kailan katatapos lang kahapon yata iyon, or nung isang araw, dinagdagan yung impeachment ni BP Sara ng 2 pa. Pagka, tawag ka agad doon sa Malacanang, ano yun? Nagbibigay ba ng bonus doon si Lisa at si Bongbong Marcos sa mga, dagdag bonus dito sa mga makakaliwang grupong nagtawag dito? Kaanib nila, kasabwat nila sa Malacanang? Or kinokongratulate sila para sirain si BP Sara? Ano lang yun eh. Dumalo si House Speaker Martin Romualdez at House Majority Leader Manuel Jose Dalipe. Hindi nagbigay ng iba pang detalye ang PCO kung anong pinag-usapan sa sinasabing fellowship. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA. Hindi naman talaga sasabihin yun ng PCO, o Presidential Communications Office, kung anong mga napag-usapan doon. Dahil bakit? Ito, teorya lang natin. Unang-una dyan siguro, pagkatapos, marami silang pinag-uusapan dyan, mga lalabs, mga fayots. Unang-una dito, yung susunod lang hakbang. Kung ano ang gagawin nila dito kay BP Sara, dahil nga sa nangyayari ngayong sunod-sunod na impeachment at according to Senator Jinggoy Estrada, hindi yan nila magagawa ngayon dahil gahol sa oras. Dahil magbakasyon na naman ang tawag dito, ang Kamara at ang Senado ngayong buwan na to, no? At babalik January 13 para sa Christmas break. Tapos, pagkatapos nun, ilang linggo lang, mag-uumpisa na ang kampanya para sa election next year. So, walang oras. So, hanggang sa June pa yun. So, June tapusin. So, at least, kahit ganon, next year pa ang impeachment ni BP Sara, nakapag-file na sila. So, yung anong mga next step nila doon, yan ang pag-uusapan nila. Pangalawa, mga lalabs, mga bayots, itong bicameral na budget na minamadali ngayon ni Bongbong Marcos, kating-kati na hahawak si Liza Marcos ng trilyones. Alain. Balita ng Philippine Star, 8 hours ago, at sinabi ng DPWH na mahihinto muna yung mga project ngayon sa Pilipinas. Maraming mga proyekto ngayon, mga infrastructure ang mahihinto, mga building na mga pinapagawa, kalsada, airport, mga pantalan siguro at kung ano-ano pa. Nasaan ang 6.3 or 4 trillion for 2025 budget? Bakit maraming mga infra ngayon ang nakatingga? Alam natin kung bakit. Dahil nga mag-i-eleksyon. Kaya kating-kati si Bongbong Marcos na tapusin ang bicameral na yan. Kaya yan andoon, may mga senador din pinapatawag doon. Hindi lang yan sa impeachment ni BP Sara. Sa budget, dahil andoon may mga senador. Pag-uusapan din nila doon. At baka pag-uusapan din nila ang martial law. Dahil nakita ngayon ng gobyerno ng Pilipinas ang nangyari dyan sa South Korea ba yun? Na nagdeklara ng martial law ang presidente doon, pero oras lang. Dinaluhong sila ng millions ata na tao doon. Basta ganyan, no, na nag-rally sa labas, sa kalsada, lumabas talaga ang mga tao. Sana ganyan ang gagawin ng mga Pilipino against dito kay Bongbong Marcos dahil maraming ginawang kabalbalan ngayon si BBM. Akalain mo mga lalabs, mga bayots. Ang Kamara ngayon, kayo AFP, PNP, hindi kayo nahihiya sa inyong mga sarili na, ay, andyan ata sa cellphone na yan eh,
yung yung mga makakaliwang grupo ngayon, yung nagdudumina diyan sa Kongreso. Well, hindi ba nila yan gagawin kung walang pahintulot ng presidente at lalo na ni Speaker? Hindi kayo nahihiya, EFP. Kayo na pinagpapapatay, pinag-aambos ng grupo ng mga makakaliwang grupo, kayo mga kapulisan. Kaya nga doon sa Davao, may mga joke nung high school pa ako eh. Anong meaning ng mark? Yung sigarilyo na mark. Military, ambos, ray, kamatyan. Ano yun? Tapos ngayon, ayan dito. Balita ito ng, ito, post ng ANC ito. Itong 75 daw na complainants from progressive groups file another impeachment laban kay BP Sara. O ito. Sino ba yan ba yan? Ito. Puro mga makakaliwang grupo, mga lalabs, mga bayots. O ayan. Nasa kongreso ang mga yan. No? Puro yan mga makakaliwa. O yun, si Raul Manuel. Andito pa nga si Franz Castro. Ayan. Ito si Tidi Casino. Mga kaliwang grupo yan. Nandyan ngayon, namamayagpag sa kongreso. Dahil, gaya ng sinasabi natin, si Martin Romualdez at ang administrasyon na to ni Bongbong Marcos ay nakikipagsalsalan sa mga makakaliwang grupo para lang mapabagsak ang mga Duterte. Ang hindi alam ng tangang Bongbong Marcos na to at ni Martin Romualdez na kapag nakapwisto na ng maayos itong mga makakaliwang grupo dyan sa kapag mapatalsik si BP Sara, sino ba ang sunod lang patatalsikin dyan? Si Bongbong Marcos. At kapag maupo si Martin Romualdez, sa tingin ninyo, Martin Romualdez, hindi kayo patatalsikin ng makakaliwang grupo na yan? Kung nagawa nga nilang mapatalsik, halimbawa si BP Sara, si Bongbong Marcos, ikaw Martin Romualdez, hindi ka patalsikin nila dahil sila ay anti-government. Gusto nila sila na mga makakaliwang grupong komunista ang uupo at magmamando sa Pilipinas. Yun yung hindi iniisip ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos kung bakit sila nakipagsabuatan dito sa mga makakaliwang grupong komunista na to. At ang nakakadismaya pa, pati itong ating mga men in uniform ay pumapabor. Diyos ko po, AFP, pinangakuan lang kay ni Martin Romualdez ng 350. Ayun, nabili ang pagkatao ninyo. Hindi ninyo isinaalang-alang yung uniform ninyo, yung sinumpaan ninyo sa bayan. Lalo na dito sa makakaliwang grupo. Na ito yun sila. Inaambus kayo, pinapatay kayo. Yung mga kasamahan ninyo. Tapos ngayon, ito yung nakakatawa eh. Dahil si Martin Romualdez nakikipagsabuatan, namamangka sa dalawang ilog. Nakikipagsabuatan sa komunista, binibili yung loyal chick ng men in uniform ng EFP. Pinaglalaruan kayo parehas ni Martin Romualdez. Kung nga sa inyo, dapat sampalungin ninyo yan eh. Botangan ninyo ng suntok yung kanyang tiyan para lalabas yung pira dyan na trillions of pesos na ninakaw na dyan sa kabanang bayan. Kakatawa ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Fellowship, utang ina ninyo, fellowshipin ninyo mga pagmumukha ninyo, mga hayop.